hello. May caller tayo. Good evening. Hello, good evening. Naririnig po ba ako? Ay, nakakarinig na po Loud ako. and Oh clear. my gosh. Miss Leslie. Hi, Miss Leslie. Good evening. Hello, good evening. 33 years old. Anong advice Yes. mo? Yung payo mo kay Kay Chi Sa ating Chia. sa ating writer letter sender. Ang pangalan. Ano naman masasabi mo sa Oo, heartbreak narinig ko SS nga. story natin? Ano lang, ang simple lang kasi niyan, if the relationship is unsure, leave. Kahit Madali siyang sabihin Oo. when you're done with that situation, di ba? Pero pag nandun ka sa sitwasyon na yun, mahirap. Pero pag hindi na sigurado yung isa sa isa, I think it's better na maghiwalay na lang. Mm-mm. Kasi sayang yung oras. Oo. Marami pang makikilala. 23 years old kasi sila eh. Pero silang 23. 4 years na Oo, sila. diba? So, And then how many years pa? 4 months yung aantay. Hindi, tama naman sila, Butching, In na that span. tama naman sila, Butching. Yung lalaki, nagpa-progress sa buhay niya, nag-aaral, gusto niya maging graduate. Itong babae, parang naging stagnant. 'Di ba? Wala siyang direction eh. So habang yung Pero lalaki kayo talaga. nag-aaral. Oh, pero diba, kung kayo talaga, kayo. Diba? Oo. Ako lagi ko rin talaga yan pinupukpok sa ulo ko eh. Pag mga break up or sobrang sakit, mahal na mahal ko siya. Talagang nasa utak ko Totoo. talaga kung kami. Yan talaga. Mm-mm. Mawawala yan ngayon. Kahit nasan kayo, Oo, 'di ba? Kahit magtatagpo kayo. kahit nagkaasawa pa, 'di ba? Kung kayo talaga. Oo. Pagtatagpuin kayo, whatever circumstances yan. 'Di ba? Or kahit nasan kayo. So break Naniniwala muna. ko doon. Tsaka napakasarap isipin na yung taong para sa akin babalik sa akin or dadating talaga siya or ibibigay siya talagang nasa harapan mo na talaga. Hindi mo na kailangang Nang okay habulin, na siya. hindi mo na kailangang hintayin, 'di ba? May taong para sa iyo talaga. Nakalaan. Ayan. Ikaw ba may nakalaan na sa'yo, Leslie? O may pinagdaanan ka lang? O Recently meron. Kaya Meron ka kang? nandito. Pinagdaanan. Meron Pero kang pinagdaanan? pinagdaanan ko lang siya. dinaanan mo lang? Very good. So Very good. single ka. Dinaanan Napaka ko lang. napaka walang puso. Manhid na ba? O hindi. Hindi. How many years ka na Feeling single? ko, 1.5, magto 2 years. Ooh. Ano yung ano yung napagdaanan mo, Leslie? So, meron akong 2 breakup na bad cheating breakup. Bad breakup talaga siya. Mhm. So, when I say bad cheating, kasi usually normal lang na cheating na nahuli mo, may ka-chat or what. Kasi di ba usual yun eh. Mm. Pero ito, as in, worst cheating story itong sa akin. Tapos magkasunod pa. So, the first, yung first boyfriend na yon or first ex-boyfriend, we were, I think more than almost 4 years in a relationship, engaged. Oh, wow. So, so okay both families. Walang, as in okay siya at all. Kami lang yung hindi. Parang, dumadating kasi sa point na nagka-clash kami sa decision making. So, nakikita na namin yung indifferences ng isa't isa. So, nung time pa lang na we were trying to plan the wedding, dun pa lang sa even the church, kung saan laganapin, dun pa lang nagka-clash na kami. Mm. So, dumating na sa point na parang nagkaka-second thought na ako na parang, ito ba talaga yung gusto ko? Oo. Ito ba yung gusto kong makasama? Kasi simple decision making, hindi namin magawa or hindi kami magkasundo. How much more yung bigger scenarios in future, Oh, tama. diba? Ang galing mo ha. Kahit wedding preparation na ha. Naisip mo yun na, nako, malit. Oo. Tsaka, Yung malit na bagay na yun. malala na din eh. Oo, malala din kasi ang tagal ko siyang pinrocess na
tama ba? Kasi di ba, every girl's dream yun. Oo. Pag napropose na so yung lalaki, di ba, pag lumuhod na, or nagbigay na ng sing-sing, and everything, dream mo yun. Parang, feeling mo cloud9 na yun. Oo. Pag lumuhod ka talaga, cloud9 na yun eh. Iba yun. Ibang lukot yung iniisip mo. Hindi, pero yun nga, so, ang tagal ko siyang free. Tapos, sakto, feeling ko, siya, sobrang blessing in disguise yung nag-lockdown. Kasi nagkaroon kami ng time apart. Pandemic Tapos, na to. hindi namin, oo, Okay. ito yung during lockdown. Ah, nagkaroon tapos kami ng time na-delay. apart. Pwede. Na-delay. Twice na-delay yung wedding niya. Okay. So, hindi pala siya Yung yung date. talagang Sa date pa yung lang. tuloy-tuloy na wedding plans na bigla mo na lang kinat off. Oo. Ano pala talaga siya? Nag-lockdown Oo, muna. Purong-sulong kami kasi nag-lockdown, tapos hindi na kami magkasundo sa place. Tapos nagtatalo na lagi. Dumating na sa point na nag-reserve na siya dun sa church para lang ma-sure na hindi siya maghiwalay. Para lang, ito na. Okay. Reserve na Yun yung ang, church. Ganyan. yun ang ginawa niya Atrasan. para last ditch na makuha ka. Oo. Baka makuha ka. Parang kahit mag-away tayo. Oo. Parang kahit mag-away tayo. Pero kasi, dumadating na kami sa awayan na sisigawan niya na ako. Siyempre ako, at hindi naman din ako magiging hipokrita na sumasagot din ako. Kasi, pag ikaw yung ginaganon ka na ng lalaki, matututo ka talaga lumaban. Oo. Kung paano, di ba, wala na yung pabebe mode mo talagang, na, away na yon. Wala na kasi lipas na kayo sa ganong mode eh. Tapos So, na. wala Sa na yung mga honeymoon pabebe. stage. So, 2020 kayo O nag-break? labasan na. 2021. 2021. So, Okay. oo. Pero, ang worst nun is, nung magbe-break na, parang di ba nagkaka-second thoughts na ako, umuwi ko sa province nila and then I found out, nagkaroon kasi ng changes sa ugali eh. And then, nalaman ko na nakikipagkita pala siya sa ex-girlfriend niya. Ay, wow. During preparations? During the time na, oo. Tapos during the time na, nagkaka-second thoughts na ako na parang, yun na yung deal breaker ko na parang, okay. Hindi na nga tayo okay. Tinatry natin. And yung tinatry natin, i-push tong wedding. Kahit na parang doubtful na ako. Tapos, ito na yung parang feeling ko during that time, sinagot ni Lord yung prayers ko na hindi ka makawala. Ito, nagagawan ko na ng paraan. Feeling ko yun na lang yung Nagsi-second thought ka tinatakot pa, sa utak ko. utot ka. Ah. Ito na talaga para talagang tuluyan mo na. Kasi parang kung hindi mo Oo. siguro nalaman yan, titiisin mo yung ugali-ugali, kaya mong tiisin eh. Pero Oo, yung may kasi kasama ng di ba, pambababae, masyado ng pambababoy yun. Saka nung una parang in denial pa ako. Hindi. Kasi sobrang, hindi mo siya, alam mo yung pinakamahirap sa lalaki nagloloko is kapag sobrang bait niya, sobrang perfect ng image niya sa'yo, tapos magulat ka, kaya niya palang magloko. Ay, Yung nakakatakot. gano'n. Meron pala siyang Ah. hindi pa niya pinapakita Good yung boy totoong pala siya. ugali niya. Good Hindi pa boy. niya Oo. pinakita yung totoong siya. Meron pala siyang sobrang ganun. good boy ng image niya. So nakakatakot nga kasi nga ano pang pwedeng gawin nito sa kapag mag-asawa na kayo, Exactly. 'di ba? Parang Oo, bipolar. kasi nung una nagulat na ako sa part na kaya niyang makipagtalo ng talagang grabe. Tapos nang babae ka pa, parang wait lang, hindi ko na matitiis yan pag naging asawa kita. Mhm. Kasi na lang yun ang pinaka ko is maghiwalay kasi kung itutuloy pa natin everyday tatanungin kita asan ka. Kaya nga, 'di ba? Everyday. Toxic. Oo, 'di ba? Parang mapapraning ka na lang araw-araw, wag na lang. No. Siyempre, mapapraning ka. Akala mo, good boy. Yung pala, nagchichicks. Oh, tapos naghiwalay na kayo. Hiniwalayan mo na naghiwalay talaga. naghiwalay kami ng total breakup talaga. So, never 2021, kami nagkaroon ng single ka. 2021 until 2023
single ako. Okay. May boyfriend ka? O Ay, sorry. 2023. 2024, start of 2024, nagka-boyfriend ako. I was dating 2023 Okay. full year ng 2023. Tapos, etong nakadate ako sa na naman. Too good to be true. Mm. Kasi, Good boy na naman. hindi siya actually, during that time, na nagde-date, kasi lagi namang gano'n ng lalaki. Oo, pakitagtao mo. Sorry naman, excuse sa ano. Well, kahit naman yung babae, ganun din, hindi rin naman nila pinapakita agad yung sila eh. Actually, oo, hindi naman din lumalabas yung pagkamaldita natin, di ba? Oo. Pero, Kailangan talaga mapunta kayo sa pang-araw-araw na senaryo. tapos nung nakakadate ko to si Guy, kasi siya, nagre-review siya during that time na nakakadate ko siya. Nagre-review siya for physician's licensure exam. So, magdo-doktor. Okay. And then, nung naging kami, nakapasa na siya sa board. So, it took like 1 year sort of dating. Kasi syempre, galing ka sa breakup na yung good boy. Yun yung thought, mindset mo na yung good boy, kaya palang magloko. So, tinest ko siya. So, all the way from after ng review niya, maglalabas kami, random date night, ganyan. Tapos, hanggang sa naging kami, pinili niya sa province private hospital sa province. Mag-residency kasi mas mataas daw yung bayad compared sa city hospital. Ewan ko if totoo or what. Pero yun yung sabi niya. So, cut the story short, nung naging kami, 2 months. Grabe, in a year na nakikipag-date ako sa kanya, wala akong nakitang sign at all na may tendencies din siya. Kasi yung effort niya nung nasa province na siya, going back and forth dito sa Manila, tapos para lang mag-date kami for 2 hours or 3 hours na magkikita. Tapos babalik na ulit siya ng province. Ganun siya. So parang akala ko, the effort was enough. Pero nung 2 months, I think 2 months, 3 months kami, may mga babae na nag-chat sa akin. Kiniklaim siya. Ah, talaga? Ano So, parang naging ano ka pa? Ano, nag-text sa'yo? O paano ka na tinext? Sa Facebook? Sa... Sinat ako sa Facebook. Actually, hindi lang sa isa. Sunod-sunod to, iba-ibang girl. Ano sinasabi nila? So, nung una, nasabi na, ay, may girlfriend yan dito sa hospital na to, ganyan. Pero hindi Tapos, sila mismo yung girlfriend. Chinichismis lang sa'yo. Hindi niya kasi aaminin. Wala namang lalaki na umaamin. Pero, syempre, based kay girl, ayun nga, na nakikita sila, may mga pictures pa sila. So, pinakonfront ko yung guys. Todo gaslight siya. Pupuntahan niya ako dito sa Manila, mag-explain. Ganon. Tapos, hanggang sa nawala yung unang girl ng gulo. Tapos, eto na, yung pinaka-worst, I think 6 months na kami nun. May nag-message sa akin na babae. Kasi, di ba, 1 year niya ako niligawan, 6 months together. May nag-chat sa akin, 5 months. May nag-chat na babae sa akin na nurse daw siya dun sa hospital kung siya nag-work. Ang nakakaloka, Mas matagal sila kaysa sa inyo. no, hindi sila naging magjowa. Pero nabuntis siya ni guys. Oh! Tapos, tuloy-tuloy pa rin sila? And Hindi na. magkasama pa sila sa hospital. Pero wala na silang relasyon. Sabi din naman ni girl, nakausap ko siya in Facebook, messenger call. Gusto ko face-to-face. Sabi, para makita ko yung sino kang girl ka, gano'n. Maganda. Video, I don't wanna talk. And then, Nadapa si boyfriend. Maganda to si Leslie. Nadapa si Maganda to. boyfriend, tas na-shoot lang sa kanya. Tapos, pero ang kasi ako is 5 months kami during that time, 6 months na siyang pregnant. So, Grabe, it 6 happened months na siya before maging buntis? Wild. yeah. So, habang
So yung unang-una niyang Nililigawan papunta, yung unang punta niya sa probinsya, nag-ano na siya, nag-cheat na. Yes. Mm. Buti hindi ka nabuntis So, din eh. Ang hirap, Hindi. sulput-sulput lang sila eh. Mihira pa, LDR. Ano ko eh, takot akong magkaroon ng responsibility sa taong hindi ko sure Hindi mo kung pa sure. Oo. Ilang buwan pa paninindigan lang ba ako. kayo eh. Pero tayo, Oo. same. Mhm. Siguro hindi ako takot magkaanak, pero takot ako magkaroon ng problema na hindi ko naman asawa tapos magkakaanak ako. Parang dun ako sa ganong disposition sa buhay. So after nun, nagka-boyfriend ka pa ulit? Ulit? Hindi na. Ito, Hindi pa. Hindi na ulit. 2026 pa. single ka. Alam mo, baka may 2024 problema to sa'yo 2026. kasi Oo. napupunta ka lagi sa mga, nauulit yung mga pangyayari. Siguro masyado ka nagtitiwala. Agad. Sabi naman ng mga mga friends ko, baka daw sobrang bait ko kasi hindi talaga ako yung tipo ng girlfriend na maya sinecheck yung phone. Mhm. Kasi parang for me, Hindi, okay. privacy kasi yon. Ay, Kaya- ang tingin ko, hindi kami yung may problema eh. Yung mga lalaki. Ikaw okay lang eh. Yung mga lalaki may yung nami-meet mo. May talaga It's not sila. your fault. May cheaters sila. So, Di ba? ayun na nga. So, the recent problem right now is, nag-start ulit ako makipag-date this year. Mm. Okay. Kasi syempre inassess ko yung sarili ko na parang ready na ba ako, ganyan. So, meron ako nakilala na guy. Okay naman siya at first. Syempre, as usual nga, at first naman, okay. Mhm. Kasi, syempre, having those two bad relationships, medyo na ako, tumaas ng standards, alam mo na kung ano yung gusto mo sa lalaki, kahit pa paano, diba? Parang, hindi, deserve ko yung ganito yung treatment sa akin. So, Okay. itong si guy, okay naman siya. He was nice, ma-effort. In fairness sa kanya, even kapag nag-date kami, plan ahead na yung date. As in, sasabihan na lang ako na kung anong oras niya ako susunduin sa house. Tapos, everything is planned. Nakapagpa-reserve na siya, everything, mga ganon. So, siya, planner simple talaga? dating. Planner. Oo, Okay. ganon. Ano, mas matanda o Okay mas siya. same age? Older siya sa akin ng 2 years. Okay. So, 36 siya. Ano ba plano Oo. niya? Tapos, Same ba ang plano niya na he wants to be in a serious relationship? Gusto niya marriage in the future? gusto niya. Okay. Pero, eventually, kasi syempre, sa dating naman kasi, diba, normal na you talk about past. Mhm. So, he would keep on asking about yung exes ko, kung bakit, paano sila, ano nangyari, bakit ang tagal kong single, mga ganon. So, I had to explain to him na itong pinagdaanan ko, this was the trauma that I got from these two relationships. Mhm. Kasi, ang hirap kasing ang hirap, siyempre meron akong wall na kailangan, may isang strong na lalaki na magbe-break nun. Kasi, grabe yung trust. Hindi naman ako yung yung parang matrust issue na sino ko yung kasama nito. Wala naman akong gano'n. It's just that, pag hindi ko siya kasama, hindi ako, nababother ako kapag hindi siya paparamdam. Parang may ganun na akong scenario. Kasi napaparinig ka ganun ng May, yung trauma. may trauma ka na. Mhm. May trauma. na-trauma ako. Oo. Na pag good boy na naman to, gano'n. Good boy na Good boy na naman. naman to. Okay lang Tapos- yan. Okay lang. Kasi pag nakapunta ka sa bad boy, nako, mas... Pero kasi yung bad boy, expected mo na. Oo. So ano yung... Hindi siya Diba? masyadong, Ganun ka. hindi nakakasama ng loob sa sarili mo kasi ano ba naman, Oo. nagpakatanga ka. Kasi yung first ex-boyfriend, pogi. So Mm. medyo expected ko na baka lapitin ng chick ko. ng Chance. chicks. Pero Oh. hindi naman siya nang-chicks during that time. Pero Okay. ganun. Yung pangalawa, namili na ako ng hindi ganun ka pogi. Sakto lang, gano'n. O, diba? Parehas Siya pa rin. nag-cheat din. Doktor lang naman eh. Right? Doktor pa siya.
Hindi pa gwapo, nag-cheat Oo. din eh. Nakabuntis pa. Matalino kasi. Matalino. Yun na nga, doktor ka na, nakabuntis ka. Sorry na. Oh. Diba? So yung ngayon may boyfriend ka, hindi pa naman siya Hindi, nag-cheat. wala pa. Actually, yun nga, since nag-date kami, actually, it stopped na. Pero parang gusto ko lang maintindihan. You stopped it na. Oo, we stopped. Because Parang sa recently trauma lang. mo na cold feet ka? Natakot ka? Hindi, kasi parang nakita ko yung ugali niya na, parang kasi ang improper na tanungin niya ako na parang, ang pangit kasi pagkaka-deliver ng mga tanong niya. Pero, ilang beses lang niya tinanong sa akin na, sa tingin mo, bakit sa kaya nila niloloko? Diyan mo ginaganon niya ako. Tapos, nakikita ko na yung attitude niya na, pag hindi niya nakuha yung gusto niya, or hindi siya satisfied sa gusto niya, hindi niya paparamdam. For example, recently, di ba kasi uso ang pickleball. As inahook siya sa pickleball for the next, kasi parang 5 months or 6 months na kami nag-date. First 2 months, okay naman. Tapos biglang 3rd to 6 months na nag-date kami. Parang almost every other day na lang nasa pickleball court siya. Oh. Ganun ata talaga yung Parang addiction. di ko alam. Ganun yung effect Baka ng na-addict sa pickleball. Kung may kalaro sa pickleball, hindi ko alam. Yun na nga eh. Hindi ba dati ang sabi nila pag yung partner mo palagi nag ballroom dancing. Nako, magtaka ka na. May- Kung ngayon pag yung partner mo nagpe-pickleball, nako, hindi nagpe-pickleball 'yan. Iba na kasama. Oo, kasi I'll give you one scenario para medyo maintindihan din kahit ng mga nakikinig. Meron siyang one time na nagpunta sa isang pickleball court. 10 a.m. in the morning nag-message siya, papunta na daw sa court. Okay. And then the next message was 11 p.m. So anong ginawa mo buong maghapon? Naglaro ka lang ng pickleball. 10 hours siya Hindi na totoo sa yun. court? Di na I totoo don't yun, 10 know. hours. Di na kaya ng budget nila yun, ha. Ang 10 tagal oras? nun, ilang oras yun. Oh, matagal 'yun ha. Saan ba siya pickleball? Grabe. Iba-iba, Pero pwede siya like, kung siguro. Ano pwede siya? siya kung nakaano siya yung ano bang tawag doon, yung open. Open play? Oo. Open play. Kasi hindi ka Pero doon buong araw makakalaro But dahil 10 tila hours, yun, eh. matagal na 'yun ha. 10 hours. Baka yung 10 hours na 'yon kalahati nasa motel. Actually, di ba, having that trauma Ooh. parang, di ba, nagkakaroon ako ng doubt dun sa mga actions niya nung latter part na nung dating. Tama. Tapos- May kutob ka na nag-cheat na siya. May iba. Oo. May ibang na parang, kasama. sana sabihin mo na lang sa akin upfront na baka may nakilala ka while nag-pickleball ka. Mhm. Okay lang naman. Pero, parang option na yung date sa akin. Parang gano'n kasi naging dating sa akin. Never siya nag-invite sa'yo na, huy, sumama ka naman mag-pickleball. Once lang. And never Tapos, yung naulit? invite pa niya na yun. Yung invite pa niya na yun is parang casual, dahil casual na pinag-uusapan lang. Mm. Tapos, kasi ako, sa badminton naman ako, pero hindi naman ako ganun maglaro. Okay. Pag may time lang. Tapos, sinasabi niya na, turuan mo ako mag-badminton, saka tennis, ganyan. Tapos, parang, sa kanya inaantay ko, sabihin niya sa akin na, turuan ko din kita mag-pickleball, tapos maglaro tayo. Wala! Wala namang ganong hindi pa naman invite. kayo di ba? Wala pa naman kayong relasyon. So parang dating pa lang Oo, kayo. wala pa Parang naman. nililigawan ka pa lang. So parang hindi naman siya Oo. nakaka-cheating na agad. But I feel, na-feel niya na baka may sabay. Betrayed. O may sabay siya na dalawa, iba pang girl na dinedate din eh. Mhm. Pero hindi naman siya actually cheating. I think it's more of betrayal. If ever man. Or maybe, So- he's
he's also playing the field. Hindi lang ikaw dinedate niya. And that hurts you. Testing waters. Oh, masakit yun. Oo naman. Kasi you're ready to fall again. Di ba? Kasi good boy na naman to eh. Tapos ikaw naman, ready to give 100%. Gusto mo i-trust siya. Yung pala, habang ikaw ready to give 100%, may iba siyang mga chicks na nakakilala. 10 hours yun, ha? Ang haba yun. Oo. And ano pa lang yun, one scenario pa lang nakataw. Pero there's a lot na gano'n. Tapos minsan, napaparinig na ako na parang pickleball again. Gano'n. So, parang nabibigyan ako ng tip na nadismayado na ako. Ayan. Kasi, ano bang, di ba pag ang guy, tinanong ang girl, what are you going to do today? What are your plans today? Di ba parang ang notion kasi sa babae nun is, Hindi ka mag-date kasama. kayo today? Ay, Or hindi. aalis kayo? Hindi, Or parang may plan ano lang. kayo? Gusto lang niya malaman kung saan ka anong gagawin mo, saan ka pupunta. Or pwede rin na baka ayain ka. Oo. Yun nga eh. Or- Kasi usually, or scheduling. when he asking that before, Pag ako pag nagtanong, nagtatanong siya ng Oo. ganun dati, aalis kami. Ganun yung lagi. yun na yun eh, na pag tinanong mo, ano ba plano mo today? Or plans mo today? Wala. O tara, punta tayo sa mall. Diba? O tara, Tapos ako naman, sasabihin ko, wala, house lang. road trip O tayo. kaya, wala, after, or kung ano man yung errands ko, wala, house lang, gano'n. So, I'm waiting. Sabi niya, magpipickleball lang ako. Ay, nako, yung mga pickle-pickle boy Ganon. na yan. Alam mo, pero Leslie, tama lang yung ginawa mo. Napigilan mo. Hindi mo siya hiniwalay. No? Hindi mo siya in-stop dahil nag-cheat siya. Na-stop mo siya kasi nakita mo pa lang, umpisa pa lang ay hindi ka na pinapahalagan. Binabaliwala ka na, hindi ka binibigyan ng time, hindi niya pinaparamdam sa'yo na special ka. So, sapat na yun na dahilan na hindi ituloy. Pero, ito lang masasabi ko, wag kang sige, pwedeng natutrauma naman talaga tayo, pero pwede mong palitan yung trauma mo na isipin mo na mas magiging strong ako kapag lagi akong niloloko. Totoo yan. Kapag ilang beses ka niloko, yung mga susunod mong relasyon, sobrang manhid mo na, hindi ka na maloko. Ganun ako. So kahit ano Yun nga yung... naman ang iniiwasan ko. Ay, hindi, okay lang. Tinatry ko talaga siyang iwasan. Hindi ka naman sa mamamanhid, pero alam mo yun, mas mahal mo yung sarili mo na nun. Siguro ngayon, dahil wala ka pang boyfriend, mas mahalin mo yung sarili mo para pahalagaan ka ng tao. Para, dapat alam mo yung worth mo eh. Kasi baka nasa sayo yung problema eh. Pinipili mo yung mga tao na, napupunta ka sa mga tao na hindi ka pinapahalagaan, tas pinagpapatuloy mo pa. So, yun na Do lang not yung... lower your standards, Kaya nga. Leslie. Ano mo yan? Take your time, focus on yourself, di ba? Bakit ka pa lower your standards? Baka masaktan ka ulit, di ba? Sayang yung oras, Saka, di ba? actually, ang ano naman is, I cut it ng maayos. So, I talk to him. Nag-usap naman kami na pero I never heard explanation. Parang, ang sagot lang sa akin, okay. Yun lang? Umalis na siya, okay. Oh, edi goodbye. Goodbye sa kanya. Next na dapat. Okay na may yun. ano yan. Tapos ang Okay na nakakatawa, May plan B yan. May plan every B. day, nakakatawa siya every day na stories ko. Oh, edi Kasi maganda. din lock. O wag mo na siyang hindi ko habulin, binlock. So, Leslie. everyday. Okay na yun. Ano na siya. Goodbye na yan. X na yan siya. Tapos, mag-focus ka na sa ibang lalaki naman. Huwag kang matakot masaktan. Okay lang masaktan. Ako pag nasasaktan ako, iniisip ko, uy, sobra pala akong nagmahal. Kasi sobra akong nasaktan. So, pag feeling mo nasaktan ka ng sobra, isipin mo na lang na nagmahal ka din ng sobra. Ganun talaga yun eh. Talagang magkadikit na yan, dalawa na yan. Tanggalin mo yung trauma na yan. Napakasarap magmahal at napakasarap na mahaling ka din. Kaya huwag tayong matakot na pumasok sa mga relasyon at mag-open ng puso natin sa ibang tao. Yan, Leslie ha. Huwag na yung trauma-trauma. Thank Ang you, bata mo Leslie. pa. Sayang eh ha. Tawag ka ulit ha, Leslie, pag may boyfriend ka na. Okay? Paano yun? Hindi na confession. Gagawa natin yan ng sakit. At saka problema, kayang-kaya ko gumawa ng problema kahit wala. Tawag ka lang para lang magpaano na
Chika. Oh, Okay, sige. chika, para at least we know you're doing okay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. At mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahan ang aming website sa truefm.ph. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.